No middle ground. Pakisabi mo nga, no middle ground. No middle ground. Kaya doon lang tayo sa iisang lugar na kung saan inilagay sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng salawahan po tayo pagdating sa pamumuhay natin dito sa mundo. No middle ground. Love for God is normal for a Christian. Normal po yan. Pagka tayo po ay talaga Kristiyano na, mahal po natin ang Panginoon. We are the happy recipients of the love of God. So tayo po yung tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po yung kailangan na may kagalakan sa pagtanggap po nito. God's love is revealed at the cross calls for our love in return. Ipinamalas po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng krus, ng kanyang pagpapatapos sa krus, yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Imagine that. God sacrificed His own life to be nailed on the cross for the love to us. So, pinakita po sa atin po yan. Kaya ang Diyos, nananawagan po yan na in return, ipadama natin sa Kanya yung pag-ibig natin. Amen. Kaya nga kailangan po, ikaw mismo, ipadama mo sa Panginoon kung gaano mo siya gaano ka ka-in-love sa Kanya. Huwag mo na sabihin sa Kanya, kailangan there is always a proof. Pinapatunayan natin sa Panginoon that I really love God, I really love Jesus, I really accept, and I really go with Christ soon. Yung po dapat yung patunayan natin sa Kanya, huwag lang sinasabi. Kasi kapag sinasabi lamang po, mahirap po talagang panghawakan yung pag-ibig na yun. Kaya kailangan po, pinadaraman po natin sa Panginoon na totoong mahal po natin siya. Katulad po ng ginagawa niyo po ngayon. Nag-church kayo, kahit na sabihin natin ngayon, Wednesday, supposed to be, talagang alanganing oras po para mag-church po tayo. Pero yan po yung pagpapakita ng pag-ibig natin sa Panginoon na kahit halimbawa abala ka sa maraming bagay, pero inilalaan mo pa rin yung buhay mo sa Panginoon. Pagpapakita po ng pag-ibig sa Lord yan. Hindi naman po parang sinasabi natin na love kita Lord, pero sa iba nakatuon yung iyong focus, sa iba nakatuon yung iyong panahon. Kaya nga lagi natin ingatan yun that we are not stay or we are not place our life into the middle ground. Amen. Hate for sin is normal for those who love God. So kailangan na namumuhi na po tayo sa kasalanan. At tayo po mismo, ayaw na po natin ang kasalanan. We are to love sinners but hate sin. Hindi po maligtad po ito, no? Hindi po pwede magbaligtad ito, no? We love sin, but we hate sinner. Baligtad po yun, alam mo? Kailangan, we love sinners, but hate sin. Ang kinamumuhian po natin, yung po kasalanan, hindi yung mga nagkasala. Kaya nga ipakita po natin na tayo po mismo ay kabilang talaga tayo sa Panginoon. Hindi po tayo, kumbaga, laging nasa middle ground lang palagi. See how our text demand that we hate evil. Kahit na po ang salita ng Diyos, kahit na po ito po kanina pinasa po natin, nagsasabi po dito na kailangan nandun tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi natin binabago ito. Hindi natin tinutwist. Hindi natin inilalagay yung pabor sa atin, kundi ito po ay sinasabuhay natin at ginagawa natin ng accurate doon sa sinabi talaga ng Biblia o sa sinabi ng ating Panginoon. Even the words of God, what is written there is the one we need to obey. Yun ang kailangan po natin sundin sa buhay natin. Na kapag sinabi ng Lord, manampalataya ka sa Kanya ka lang manampalataya. Kapag sinabi ng Panginoon na umasa ka sa Kanya ka lang umasa dahil hindi tayo pwede na umasa sa dalawang pag-asa ko sa buhay na ito kasi meron dalawang pag-asa eh. Ang pag-asa ng tao ay si Kristo mismo. Subalit ang sabi niya ganoon, kung ang pag-asa niya ay yung mga bagay lamang dito sa liputan na ito, siya na po yung pinakamasahol na nilalang. Kaya nga po, ang dapat na pag-asa natin ay na kay Kristo. What is written is the one that we need to obey in our life. Katulad po ng sinabi po kanina, Psalm 97 verse 10, let those who love the Lord hate evil. Lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon ay namumuhi sa kasalanan. For He guards the lives of His faithful ones and deliver them from the hands of the wicked. Ano sabi dito sa Tagalog? Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga bukod, tiyak na ililigtas niya.
Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, the protections of God is upon those people who hate sin. Amen. Kaya nga kahit na nagkakasala ka, kapuhian mo yung kasalanan na yun. Do not embrace sin in your life. Huwag mong ipabuhay ang kasalanan, kundi dapat tayo mismo, halimbawa nakagawa ka ng kasalanan, Lord, baklasin mo sa akin to. Lord, ayoko nito. Kapuhian mo para na sa gano'n. Matutunan mo layuan yung kasalanan na yun. Amen? Kaya nga, ang nagmamahal sa Panginoon namumuhi sa masama. Amen. No middle Christian. Wala po yung tinatawag na patas lang o nasa gitna lamang ang pagiging Kristiyano mo. Kaya nga, no middle ground eh. Ibig sabihin, huwag kang tatayo sa gitna lamang. Sa gitna ng kabutihan at ng kasamaan. Sa gitna ng kabanalan at kalikuan. Hindi po tayo po pwedeng gumitna lamang po doon. Kundi kailangan doon tayo sa kung anong bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Hate the sin and love the sin. Hindi po pwede po ito. Na kapag tayo po ay namuhi sa kasalanan, ibig sabihin yan, tayo po ay nasa poder na ng ating Panginoon. Tayo po ay nandun na sa side ng ating Panginoon at tayo'y wala na doon sa kaaway. Christians need to have a choice. Kailangan po na tayo po mismo, mamili po talaga tayo. It's either if you love God, you hate sin. If you love God, keep away from the sin. Lumayo tayo sa kasalanan. At kung gusto po natin maligtas, kailangan po bawat isa ay piliin na mabuti kung ano yung bagay na pinapipili sa atin ng Lord. Like for example, ano po ba yung mga bagay na dapat natin piliin? Number 1, we can choose deliverance or danger. It's either pwede tayo maging malaya o pwede tayong mailagay sa kapahamakan. Amen. Kaya nga, the Lord preserve those who live for Him. Iniingatan niya kung sino yung mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Iniingatan niya kung sino yung mga namumuhi sa kasalanan. Kaya kung babasahin nga po natin sa verse 10 kanina, no? Mahal ni Yahweh ang lahat na namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga bukod, tiyak na ililigtas niya. So, ibig sabihin po dito, we are being delivered into the wicked. Amen. Into the hands of the wicked. Sa kamay ng mga bukod, sa kamay ng mga masama. Kaya kung mapapansin natin, mga kapatid sa Panginoon, kung mapapansin po natin sa buhay po natin na ito, bakit ang dami po na mga kabataan o sabihin na natin kahit sinong tao nahuhulog sa kamay ng masama? What I mean here, kung minsan hindi nyo po ba napapansin? Kung minsan, meron po tayong mga nababalitaan na itong babae o itong batang babae ay nanghinangay o kaya pinatay, kinidnap. Hindi po ba natin alam kung bakit? Because of lack of protection. Nawala yung protection sa kanya ng Lord. Although alam naman po natin na ang Lord po naman talaga iniingatan po tayo, even the wicked one. Iniingatan po ng Diyos yan. Kaya lang po, kung minsan, kapag nandun na po tayo sa kalagayan na talagang halos hindi na nakakapasok, hindi na nakakagalaw, hindi na nakakakilos ang Panginoon sa buhay mo. Kaya yung mismong protection ng Lord nawawala sa isang tao. Kasi ang sabi po ng Lord dito, sa kamay ng mga bukod, tiyak ililigtas niya. So, hindi po tayo papabayaan ng Panginoon kapag tayo po mismo nagmahal kay Yahweh at namuhi tayo sa masama. Amen. Sabi niya nga po dito, delivers them from the hands of the wicked. Tayo po ay ililigtas niya sa kamay ng mga masama. Sabi po ng awit 91 verse 14, kabisado niyo na po ito, no? Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandim. Kaya nga yung pagkilala natin sa Panginoon, naglalarawan niya na mahal mo ang Diyos. Amen. Paano po ba natin kikilalanin ng Panginoon? Ibig sabihin, kinikilala mo yung kabanalan niya. Ito po yung nagmamanifest sa buhay mo. Kinikilala mo yung katwiran niya. Ito po yung nagmamanifest sa buhay mo. Ipinamubuhay mo yung mga bagay na yun. Kinikilala mo ang pangalan ng Diyos. Kaya lagi mo siyang sinasamba at pinararangalan sa buhay mo. Amen. Alam niyo po ba ang pure Christian, ang totoong Kristiyano po, in Christ, are faithful. They are all faithful. Tapat sila sa Panginoon. Kaya nga sabi nito, ililigtas ko ang tapat sa akin.
They are not a middle ground Christian. Hindi sila yung tinatawag ng middle Christian, kundi sila po yung mga tapat na talagang nasa panig palagi ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Although sometimes we are tempted by Satan or we are tempted to the wickedness of this world, but still dapat pinipili mo pa rin ang mabuti. Pinipili mo pa rin ang kabanalan. Halimbawa, nakikita mo na parang hinahatak ka na sa kasamaan. O kaya naman, halimbawa, parang natutokso ka na ng kasamaan. Ang gagawin mo, ikakabig mo agad yung sarili mo at dapat nalayuan mo yung bagay na alam mong masama. Amen? Amen. At yun po yung sinasabi natin na pagmamahal ng tapat sa ating Panginoong Kristo. Tapat siya sa lahat ng bagay. Tapat siya sa mga bagay na ginagawa niya sa araw-araw na ito po ay talagang nasa panig ng Panginoon at wala sa panig ng kasamaan. Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po mabuti kung ano yung mga bagay na ginagawa mo. Even yung pang-araw-araw na buhay natin, tingnan mo kung nasa panig ka ng Panginoong Kristo. O tingnan mo na lang or only pag nakita mo na halimbawa napapasama ka sa masama, medyo ilayo mo na yung sarili mo po doon. Kailangan ibilang mo na yung sarili mo sa mga tao talaga na talagang tapat sa ating Panginoong Kristo. Hindi kabuhian mo ang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan na ito yung nagwawasak ng ating relasyon sa Panginoon kung bakit tayo nalalayo sa Lord. Amen. Kaya nga kung papansinin po natin, ang daming mga kabataan, nilalason yung kanilang isipan sa pamamagitan ng mga musika, sa pamamagitan ng mga trend, yung mga lifestyle ngayon ng mga kabataan, doon po sila nahuhulog sa kamay ng kasamaan. Amen. Kaya ang akala po nila, itong mga bagay na ito ay normal dahil hindi nila alam kung ano talaga yung mga bagay na banal patungkol sa ating Panginoon. Ang nawala po kasi sa kanila yung totoong pag-ibig sa Diyos. Yung katapatan ng kanilang pagmamahal sa Diyos, kaya hindi po nila maikabig yung sarili nila. Kaya kapag nakita nyo ang mga kabataan na wala sa Panginoon, hindi nila alam kung ano yung bagay na mabuti at masama. Sa paningin nila, lahat mabuti. Lahat ng ginagawa nila na kahit kapatungo na sa kasalanan, patungo na sa kapahamakan, tinitignan pa rin po nila ito na mabuti. Bakit? Because they had no idea about the love of God for them. Amen. Wala silang idea doon. Hindi nila alam na yung bagay na yun ay pagpapakita ng hindi tapat sa ating Panginoon. Amen. Rejecting compromise with evil brings deliverance from its consequences. Ang sabi po dito, kapag tayo po tumatanggi tayo sa kompromiso ng kasamaan, ay nagdadala ng kalayaan mula sa kahihinatnan nito. Ano po ba yung kahihinatnan nitong bagay nito? Kapahamakan. Amen. Amen. Dahil for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, tayo po mismo, kailangan tanggi po natin. I-reject natin na tayo po yung ma-compromise into evil. Amen. Now, if you're doing it, kapag nagawa mo yung mga bagay na yun, pagsisihan mo agad sa Panginoon yun. Amen. At talikuran mo agad yung mga bagay na yun. The Lord always gives His best to those who live for Him. Alam niyo po ba na kapag tayo namumuhay tayo sa ating Panginoon, lahat ng napakagandang bagay ay inilalaan sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga hindi sayang na kapag tayo pumanig tayo sa liwanag ng ating Panginoon, at ipinamuhay natin yung kabanalan ng Diyos sa buhay natin, hindi po tayo agabyado po doon. Amen. Sa tingin natin, agabyado tayo sa mundo na ito. Pero gusto ko po malaman po ninyo, God is always keeping away us. Gusto niya na ilayo po tayo into the pattern of this world. Kaya nga sabi niya po dito, the Lord deserves our full commitment to Him. Gusto niya yung buhay natin ay talagang mailagak natin na todo sa Panginoon. Kaya kapatid sa Panginoon, huwag mong panghinayaan na maging malapit ka sa Lord. Amen. Amen. Huwag mong ikahiya na ikaw ay nagiging close sa Lord. Amen. Sapagkat ang totoo talaga na nasa palig ng Panginoon at hindi nasa gitna lamang, mas pinipili niya yung panig ng Lord kaysa sa panig ng sanlibutan ito. Amen. Amen. Lumayo po tayo sa takbo ng mundo na ito. Sabi nga po dito, kapag nakasuko na yung buhay natin sa Diyos,
Kahit pa kailangan natin na mamuhay sa mundong ito, hindi po natin i-compromise yun for the sake of our love or desire for this world. Amen. Hindi natin i-compromise yun kahit sabihin mo na sandali, nandito yung kabuhayan ko eh. Do not compromise your life. Amen. Kailangan itong kasapanig ng Diyos. Pag alam mo na nilalayo ka ng Panginoon, doon sa bagay na yun, ilayo mo yung sarili mo. Amen. Huwag ka magdalawang isip doon na layuan yun. Piliin mo na malayo ka doon sapagkat ang Diyos talaga, gusto niya talaga yung buhay natin was really committed to Him. Amen. Kaya nga po tayo tinatawag ng Lord eh. Kaya nga dyan tayo laging inaanyayahan. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ipakita sa iyo ng Lord na ang buhay mo ay para sa Kanya at hindi sa kasalanan. Amen. Ang buhay mo ay para sa Kanya at hindi sa kapahamakan. Kaya kung mapapansin po natin, nagtataka tayo, ano ba ginagawa ko dito? Bakit ba kailangan ko pa magsimba na magsimba? Kailangan ko pang paglingkuran? Kailangan ko pang i-commit yung buhay ko sa Lord? Kasi ang gusto talaga ng Lord that we must stay into His side. Amen. Kailangan talaga nandun tayo into Christ's ground. Nakatungtong dapat yung mga paa natin into Christ's ground. Amen. And not into the middle ground or to the other side of the ground. Hindi po tayo dapat na mailagay doon. Kaya kapag halimbawa nagkakamali na po yung lakad natin at alilihis na yung lakad natin, hindi niyo po ba napapansin? Ito po'y dumarating po agad sa atin yung mga panawagan ng Panginoon at yung babala ng Panginoon na tayo po ay muling manumbalik sa Kanya. Amen. Kaya ang sabi po sa atin ng Roma chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambal ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi dito, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tingnan niyo kapatid sa Panginoon. Gusto ko na makita niyo po ito, na tayo po mismo bilang nandun na tayo into the ground of Christ Jesus, into the side of Christ Jesus, kailangan tayo po mismo nagkakaroon na tayo ng limitation, nagkakaroon na tayo ng separation into this world. Amen. You must separate already your life into this world. Amen. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo po talaga'y makiayon sa takbo ng mundo na ito. Dahil hindi ginusto ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Amen. Kaya kung mapapansin natin, ang dami po mga Kristiyano, they are in-betweeners. Nandun sila sa gitna. They love God and they love the Word. They hate sin, but they love sin. Ganun yan nangyayari po sa maraming mga Kristiyano ngayon. Na nandun lamang sila sa gitna at akala po nila ay maaari yung mga bagay na yun. Kaya nakita niyo po, ang dami nagsasabi ng mga tao, I love Jesus, pero hindi naman nila kinikilala ang katotohanan. Amen. Sinasabi nila, mahal nila si Kristo, pero wala sa kanila ang katotohanan. Bakit? They wanted to read His Bible, the words of God. They want to listen to the Word. Amen. They love the rituals, they love traditions, but they hate the truth. Kaya hindi niyo napapansin, ang dami pong mga Kristiyano, pero iba yung way nila. It is not the way of God, but the way of the Word. Amen. Kaya kung mapapansin natin, ang daming mga tinatawag na Kristiyano, pero doon lamang po sila sa gitna, into the middle ground. Pinanghahawakan lang nila na pwede itong buhay dito at pwede rin yung buhay doon. But I mean here, hindi po tayo pwede maging taksil pagdating sa Panginoon. Amen. We cannot love God, but you love also the Word. Alam po natin yan. Ayaw ng Lord na mahal mo siya, mahal mo rin ang sanlibutan. Mamimili ka lang doon. It's either the deliverance or the danger. If you are there into this Word, you put your life into danger. But if you dare for Christ, you have that deliverance. Amen. Nandun yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. Amen. Ikalawa, we can choose light or darkness.
asan ka doon? Siyempre, kung talagang totoo tayo na nagmamahal kay Kristo, we hate darkness and we love light. Amen. So, sapagkat sabi po dito, to love the Lord demands walking in the light. Kung talaga mahal natin ang Panginoon, lalayo tayo sa karimlan. At alam niyo po ba that this world is darkened by evil. Kaya nga, lahat ng bagay dito sa mundo na ito, hindi lang natin nakikita. Kasi nakita natin may araw, may liwanag, may ilaw. Pero hindi natin namamalayan that this whole world was really darkened by Satan. Amen. Madilim na. Ang sinasabi dito, ang tinutukoy dito na madilim ay yung kasamaan. Pinasamanan ng todo ni Satanas itong mundo na ito. Kaya nga sabi ng Lord, separate your life into this earth. Ilayo niyo yung inyong sarili sa pag-ibig sa mundong ito. Amen. And you must walking to the light of Christ Jesus. Kaya sabi niya dito, those who follow Christ do not walk in the darkness. Huwag mo na kapag parang ilagay pa yung sarili mo. Iayon pa yung sarili mo sa takbo ng sanlibutan na ito. Dahil ang lahat ng talagang nagmamahal sa Panginoon demands walking into the light. Amen. Sabi po ng awit 97 verse 11, sa tapat ng pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisan ng mga puso maghahari kagalakan. Alam nyo, kahit na anong gawin po natin, hindi tayo magiging masaya sa mundong ito. Dahil yung mga saya na hinahanap lang natin, o nakakamit na po natin dito sa mundong ito, it is only temporary. Amen. At maglalagay pa rin po sa atin ito doon sa kapigatian. Kaya nga dito sa mundong ito talagang punong-puno ng kapigatian. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa atin, ano po, ang sino man nakapagkain sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay daranas tayo ng kapigatian. Bakit? Kasi nandito tayo sa mundong ito. Amen. Dahil kapumuhian tayo ng sanlibutan na ito, hindi tayo bibigyan ng pabor ng sanlibutan na ito if you are for Christ. Kaya hindi nyo napapansin, kung minsan Kristiyano ka na, no, hindi ka pa nagtataka, bakit ganito? Bakit ang buhay ko ay parang malayo sa Panginoon? Kapatid sa Panginoon, alam ko po, kung alam niyo po kung bakit, dahil mas pinipili mo yung sanlibutan kesa sa Lord talaga. Kaya nga, nominal Christian. Pag sinabing, you must stand before the Lord, dapat doon ka talaga sa katotohanan kay Kristo. Dahil nandun ang lahat ng bagay, nandun ang kagalakan natin, nandun ang liwanag ng buhay, nandun ang totoong pag-asa natin natin Kristo. Kaya sabi po ng John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseyo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino raw? Si Lord, si Jesus. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, we need God. We need Christ to be the light of this world. Amen. Kailangan siya talaga yung liwanag natin. And not the things of this world. Kasi yung ginagawa ang kadalasan ng liwanag ng mga tao dito sa liputan na ito, yung mga bagay sa liputan eh. Ginagawa nilang liwanag yung kayamanan. Ginagawa nilang liwanag yung kanilang katanyagan, yung karangyaan. Ginagawa nilang liwanag yung mga bagay na mahalaga lamang dito sa lupa. Kaya nga, ang lumalakad talaga sa liwanag, ang kay Kristo ay dapat na maging ilaw niya ay walang ibang kundi si Jesucristo. Kaya maging mahalaga sa iyo si Jesucristo sa buhay mo. At yun yung gagawin mo liwanag sa mundong ito. Dahil kapag si Jesus na yung naging liwanag mo, hindi ka na makakaranas ng karimlan. Bakit? Kasi kung hindi si Jesus, ang pinili mo liwanag sa iyo sa sanlibutan na ito, iba ang magiging lakad mo. Sa palagay mo, sa tingin mo, sa sarili mo na lumalakad ka sa liwanag, pero ang hindi mo alam, naliligaw ka. Diba? Yung mga lumalakad sa dilim, naliligaw. Kasi hindi nila alam yung direksyon na pupuntahan nila dahil madilim. Ganyan po yung kalagayan po ng isang tao na hindi si Kristo ang liwanag sa buhay niya. Kaya if you love Christ Jesus, gawin mo liwanag ng buhay mo si Kristo. Kasi kung saan ka mapunta, ano man yung mga bagay na gawin mo sa mundong ito, patungo pa rin yan sa liwanag at sa kaligtasan kay Kristo. To walk in the light is walking out of your sin.
Ito yung paglakad sa liwanag. Yung tayo po mismo, lumalayo na tayo sa kasalanan. Every one of us got sin. Lahat tayo nagkasala tayo. Lahat tayo nakagawa ng pagkakasala. Pero one thing ang binibigay sa atin ng Panginoon ay isang bagay, yung chance na tayo po ay lumayo sa kasalanan. Sapagkat ang sabi po ng Lord sa atin, lumayo tayo sa anumang masama. Lumayo tayo sa karimlan. Huwag tayo lumakad sa kadiliman. Ipabuhay natin ang liwanag ni Jesucristo. Kaya nga kapatid sa Panginoon, yung ating paglakad sa liwanag ay paglayo sa kasalanan. Kaya kapag ang sarili mo, halimbawa, lumalakad ka pa sa kasalanan, ano po, ibig sabihin yan, nandun ka pa sa kamilang ka. Nandun ka pa rin sa kadiliman. Pero kapag nilayuan mo na, iniwasan mo na yung kasalanan at namuhi ka na sa kasalanan, yun na yung lakad sa liwanag. But the question is, are you walking in the light of Christ Jesus or not? Itong oras na ito, ano sa tingin mo? Lumakad ka ba talaga sa liwanag ni Kristo o still naglalakad ka pa rin sa karimlan? Ikaw ang nakakaalam nun sa sarili mo. Sapagkat yung sarili po mismo natin ang nakakaalam kung anong kasalanan meron pa tayo sa buhay natin. Amen. At gusto kong malaman mo, hindi ito nangangahulugan na wala kang pag-asa. Kundi ang pag-asa natin ay tayo po mismo is walking out with this sin. O kung ano man yung mga kasalanan na yun, layuan mo yun. At yung paglayo mo sa kasalanan na yun, ay paglakad mo sa liwanag ni Jesucristo. Amen. Everyone who walks into the light of Christ Jesus will be on the light of Christ. Amen. Romans chapter 13 verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italagan natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Alam nyo, ang isang taong mabuti, pinipili na niya yung liwanag ni Kristo. At yung isang tao na pumipili kay Jesucristo ay lumalayo na yan sa karimlan ng mundo nito. Amen. Alam niyo kapatid sa Panginoon, masarap po mabuhay sa mundo nito, subalit masyadong napaka-delikado. It put us into the danger. It put us into high risk. Kaya nga kung hindi po tayo lalayo talaga sa pamumuhay dito sa liputan na ito, I tell you, hindi natin mababanahan talaga yung liwanag ni Jesus. Amen. Kaya kung minsan, ang dami nagsasabi na kailangan ganito, kailangan itong pangarap ko matupad sa buhay ko. But I tell you, it is a big lie. Akala po ba natin, doon tayo magkakaroon talaga ng kaginawahan sa buhay? It is only temporarily. Napaka-ikli lamang po ng panahon na papakinabangan mo yung mga bagay na ino-offer sa iyo nitong sanlibutan na ito. But the offer of God, of Christ Jesus, of the light that offering to you, gusto ko malaman mo, yan yung panghabang buhay na kagalakan na madama mo sa puso mo pagdating sa Panginoon. Walking in life is by doing things in glory of Christ Jesus. Alam nyo, marami po tao hindi nila naiunawaan na yung kaluwalhatian ng Diyos ay dapat na nakikita sa buhay at sa pamumuhay ng isang tao. Amen. How can we see to us the glory of God if we took our life into the business of the world? Paano makikita sa iyo yung kaluwalhatian ng Diyos kung hindi mo man lang maibigay yung sariling buhay mo sa kay Kristo? Amen. You must choose the light and reject the darkness. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, if you truly know God in your life, malalaman mo na you must hate this world. Amen. Amen. Siguro maraming mga magsasabi na lalo-lalo na yung mga hindi talaga nananampalataya kay Kristo. Bakit kailangan kong kabuhian ang mundo? Siguro tinatanong niya, paano ako mabubuhay dito sa mundo ito kung kabubuhian ko ang mundo? You must hate the system of this world. Amen. Dahil yung sistema ng mundo na ito, yan yung naglagay sa atin para tayo po ay mapahamak. Amen. At alam natin,
that the ruler of this world is already Satan. Kaya hindi na po tayo pa pwede talaga makipagkaibigan dito sa sanlibutan na ito. You must hate this world and love Jesus with all your heart. Light and darkness have no agreement. Deserve no fellowship. Now, tingnan niyo po ito Those who walk in Christ was in the light. Amen? But those who walk into this earth is walking in the darkness. Now, ang sabi po dito, light and darkness have no agreement. Kumbaga, wala na po silang pagkakasundo, wala na po silang kinalaman sa isa't isa. Amen. No meaning, if you are love this world, you hate God. Amen? Amen. If you love God, you must hate this world. Okay, papatunayan ko po sa inyo yan. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, according to His word, huwag na kayo makipag-isa sa mga di sumasampalataya, maaari ba pagsama ang katwiran at ang kalikuan, o kaya ang liwanag at ang kadiliman. So wala silang kinalaman sa isa't isa. Amen. So ibig sabihin, if you are clinging to this word, you're keeping away your life to Christ. If you are clinging to Christ, you have no agreement with the word. Pero, paano nangyayari na ang isang Kristiyano stand into the middle ground? They love God, but they also really love the word. Hindi po pa pwede po talaga mangyari yun. Dahil ang sabi sa atin ng Lord, do not love this word or even things in the word. Because those who love the word is an enemy to the Father. So kapag tayo po nakipagkaibigan dito sa mundo na ito, kaaway ka ng Diyos. Now, kung naiintindihan mo itong mga bagay na ito, mahihirapan ka talaga na mabuhay sa mundo na ito. Dahil yun naman po talaga Nabasa ko nga po yung post po ng kapatid ko about doon sa birth pain. Na hindi po nangangahulugan na kapag ka-Kristiyano ka o tayo po pinanganak dito na tayo po'y nakakilala sa Panginoon ay nawawala na lahat ng sugat o sakit na mararanasan natin. Because sabi ng Lord sa atin, we suffer tribulation to this world. Habang tayo po ay lumalapit sa Panginoon, mahihirapan po tayo at masasaktan tayo sa mundo na ito. Sapagkat itong mundo na ito is not designed for those who love Christ Jesus. Amen. Kaya nga sabi ng Lord sa atin, separate your life into this world. Amen. Kaya nga sabi nga po sa atin dito, do not be equally yoked with the unbeliever. Because they are the one who love the word. Tayo naman, tayo yung umibig sa Panginoon. At itong mga hindi nananampalataya sa Diyos ay hindi umiibig sa Diyos. At sila'y nananatili sa poot ng Diyos. At sila'y ibinibilang bilang mga kaaway ng Diyos. Tayo'y hindi nakaaway ng Diyos sapagkat sa ating pananampalataya sa Panginoon, tayo'y ibinilang na mga katuwid. Amen. Kaya wala na tayong kaugnayan sa mga di mananampalataya. Wala na tayong kaugnayan sa kasamaan ng mundo. Wala na tayong kaugnayan dito sa sistema ng mundo na ito. Kundi ang kaugnayan mo na ngayon ay sundin ang kalooban ni Hesus Kristo sa buhay mo. Even though you get pain, even though you get hurt, even though you suffer a lot of things in this world, kahit nakamuhian ka ng mundo na ito, kamuhian ka ng mga tao, but you show to Christ that you really love Him. Amen. Yun ang pinakamahalaga doon. The most important things in our life is to show God that you really stand for Him. Amen. And not into the middle ground. No middle Christian. Amen. Hindi pa pwedeng, mahal ko ang Lord, mahal ko rin ang sanlibutan. Mahal ko ang kasalanan, mahal ko rin at kinamumuhian ko rin ang kasalanan. Hindi pa pwedeng, mahal ko ang liwanag, lumalakad ako sa liwanag as well as lumalakad ako sa dilim. Hindi po pa pwede yun. You can only choose deliverance or danger. You can choose light or darkness. Mamimili ka lamang po doon ng isa. Amen. Hindi pa pwedeng tumayo sa gitna. Amen. At ang huli po dito, we can choose rejoicing or regret. Mamimili ka lang
kung ikaw ba ay magkakaroon ng kagalakan na purihin ng Panginoon o magsisisi ka pagdating ng araw. I want you to listen to this last choice of us. Mamimili ka kung ilalagay mo ang kagalakan mo kay Kristo, manatili ka sa iyong pagpupuri sa Panginoon. Amen. Subalit kung pipiliin mo itong regret na ito, pagdating ng araw, full regret ang sasapitin mo because you cannot allow yourself enter the kingdom of God. Amen. Amen. The real Christian rejoice worshiping the Lord thy God. Sabi nga po ng awit 97 verse 11 to 12, sa tapat na pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay na puso maghahari kagalakan. Kayo mga matuwid, kay Yahweh ay magalang, sa banal niyang pangalan, kayo'y magpasalamat. Keep rejoicing, keep worshiping, keep giving glory to Jesus. Huwag mong titigilan yun. Sapagkat ang hindi marunong magpasalamat, hindi marunong magpagpuri sa Panginoon, hindi marunong sumamba sa Pagkinoon, pagdating ng araw, you may be regret. Magsisisi ka talaga kapag hindi mo talaga ibigay yung iyong kagalakan kay Yesu Kristo. Uulitin ko po, ang pagsisisi ng isang tao ay kapag hindi mo ibinuhos yung kagalakan mo para kay Kristo. Ang lahat ng ikagalakan kay Kristo are consistently worshiping God. Amen. Patuloy silang nag-worship, nagpupuri, nagbibigay glory sa Panginoong Yeso Kristo. Amen. Because they know that the Lord is thy God. Amen. 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 Sabi po ng Psalm 66 verse 1 and 2, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanyang ibigay, awitin siya, luwalhatiin siya. Ito yung dapat na ginagawa natin. Rejoicing means giving God consistent worship. Amen. Ulitin ko po sa inyo, rejoicing means giving God consistent worship. Amen. Tuloy-tuloy. Amen. Hindi napuputol. Hindi kung kailan lang masumpungan ng Panginoon, doon ka na mag-worship sa Lord. It will put you into a big regret. It will put you into a great regret. Amen. We cannot enter the kingdom of God kung tayo po mismo hindi natin natutunang isigaw sa gala ang lahat ng mga papuri natin sa Diyos. Amen. Tayo bilang nilalang sa Panginoon, tayo yung laging nagpupuri sa Kanya. Tayo yung laging lumaluwalhati sa Kanya. Tayo yung may kagalakan sa pahinga. Purihin sa atin. Amen. Amen. Loving God and walking in the light brings rejoicing. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Ang umiibig sa Panginoon at lumalakad sa liwanag ay nagdudulot sa Kanya ng kagalakan. Pag sinabi kasing kagalakan, in biblical term, it is worshiping. Amen. It is our worship. Amen. Yung pagpupuri natin sa Panginoon. Paano po ba ito? Nakikita sa atin yung tinatawag na thanksgiving flows from committed heart. Ito yung indikasyon na ang puso talaga ng isang tao ay really committed to God. Yung lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Saan? Nasa kwarto niya, thank you Lord. Nasa siyang, thank you Lord. No. Hindi sapat yun. Na Amen. dapat ay ipakita natin na ang kabahan po ng isang tao, ang kahalagahan para sa isang tao, ay yung nakikita sa palagi na sinasamba niya ng dakilang Diyos sa kanyang buhay. Yung pinapaparihan niya palagi ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi niya nakakalimutan ito. Hindi niya iwinawag din sa isipan niya ito. Hindi nawawala sa tibok ng puso niya ito, sapagkat ang pinakamahalaga sa puso ng isang tao na nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo ay makikita mo punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ng pagkapasalamat sa Diyos. Punong-puno ng pagpupuri sa Diyos. This is how we commit our life to Jesus. This is how we commit our life to Jesus. Kaya nga compromising with the enemy brings regret. Ang mga tao kaya
nga hindi po nila magawa talaga yung consistent worship, consistent giving thanks to God, it is because they are an enemy. And all the enemy of God will put the life into big regret. Amen. Pagsisisihan po talaga nila ito. Sabi, if you love this world or even in this world, you are an enemy to the Father. Amen. Amen. Siyempre, sino magliligtas sa atin? Sino magpapapasok sa atin sa kaharian ng Diyos? Gusto ko na maintindihan nyo itong mga bagay na ito. Hindi po simple na sinasabi mo lang sa Panginoon na ako ay may Kristong tagapagligtas. Kailangan makita talaga sa atin that we are not standing into the middle, but we are standing with God. Amen. Yung nakatayo tayo sa Diyos mismo. Amen. Hindi doon sa gitna. Amen. Sa gitna ng mundo at sa gitna ng ating Panginoong Jesucristo. We are not in betweeners. Amen. If we choose God, choose God. Amen. If we choose the Word, choose the Lord, the Word. Hindi po pwede na dalawa. Sapagkat ang Diyos ay hindi naglulugod sa mga taong sa alawahan. Amen. Gusto ko po na malaman po ninyo. Kaya nga, ang Diyos po talaga, gusto niya talaga yung tinatawag ng perfect love. Amen. Kaya nga ito yung pag-ibig ng Diyos talaga eh. Agape love. Meaning it is a perfect love. Amen. It is unconditional love. Na hindi niyo po ba napansin? Alam niyo kung hindi po perfect love ang pag-ibig ng Diyos, lahat tayo rejected. Dahil pipili lang ang Lord na kung sino yung gusto niyang ibigin, pero hindi mamili ang Diyos. Amen. Ang Diyos pinili tayong lahat. Pero ang tanong dito, do you really perfect your worship to God? Yun kung minsan hindi natin ma-perfect yun eh. Minsan nga lang yung mag-pray ka lang ng 1 minuto, akala mo yun na yung talagang worship mo sa Lord. Akala mo yun na yung pabibigay mo ng papuri sa Lord. Come on. Gusto ko po na mabuksan yung isipan nyo sa mga bagay na ito. Kung talagang tayo po talaga ay lumalakad sa liwanag ni Kristo, dapat nilalagay tayo into the perfect worshiping to Jesus. Amen. Talagang papakita mo sa Kanya, Lord, this is the one that you deserve. This is the one worship that I will give you. And you deserve it. Amen. Dapat yun ang pinapakita natin, Lord. Hindi sasapat itong isang araw lang na pagbibigay ko sa iyo, Lord. Hindi sasapat itong isang minutong panalangin ko lang, Lord. Hindi sasapat yung marinig ko lang yung salita mo, Lord. Kundi dapat na ipapahayag ko pa ito. Minsan nga alam nyo, lilipas ang isang taon na hindi mo napasalamatan ng Diyos sa buhay mo. Siguro sasabihin ng iba, pinasalamatan ko naman siya. Kailan? Nung bago ako matulog. Nung pagkagising ko. Kapag hindi po yun yung pasasalamat natin sa Lord. Ang Diyos, ipinakita niya sa atin yung perfect love niya through the cross. Amen. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin yun? It is the sign and indications of a perfect love of God to us. Amen. Tapos tayo, yung sinabi mo lang sa Lord, Lord, thank you, perfect love mo niya. Yun na yung gusto pag-ibig mo sa Lord. Pero nakalimutan mo siya dumaan ng isang buwan. Hindi mo man lang siya nasampa sa buhay mo. Hindi mo man lang naipagsigawan. Sabi nga nung kanina binasa natin, sumigaw sa ganap ang lahat ng nilalang. So, ibig sabihin ba, hindi ka nilalang ng Diyos para hindi ka sumigaw ng papuri sa Kanya, hindi ka sumigaw ng para sa kaluwalhatian niya. A committed heart is a thanksgiving heart for Jesus. Yun yung dapat na nag-uumabaw sa puso mo. Dapat nga ang isang tao po talaga na lumalakad na po talaga into rejoicing. Dapat yan lagi nagpapasalamat siya sa Panginoon. Amen. Iniisip niya palagi kung paano niya mapapasalamatan ang Lord. Sa buhay ko, paano ko mapapasalamatan ang Lord. Sa lakas ko, sa talento ko, sa mga bagay na meron ako, paano ko mapapasalamatan ang Lord. Sa panahon ko, sa oras ko, paano ko mapapasalamatan ng Panginoon. Look at this. Minsan nga, hiwalay ka pa sa mga bagay-bagay sa Lord.
Minsan tinatawag ka ng Lord, I want you to be one of my children. Amen. I want you to be one into the mission. Pero hindi mo ito pa nakikita. Iwalay ka palagi doon. Hindi ka nakikisa doon sa mga bagay na yun. Hindi ka nakikita into gathering. Hindi ka nakikita into fellowship. Hindi ka nakikita doon sa mga sumisigaw na nagpupuri sa Panginoon. Gusto ko na makita niyo po ito. Even though you have a business time in your life, still, duman mo pa rin panahon ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Huwag kang papakita sa Kanya na wala kang panahon sa Kanya. Narinig ko po kanina sa isang preaching po ng isang kapag sinabi mo na wala kang panahon sa Panginoon, mayabang ka. Ang pinakamayabang na tao sa mundo ay sabi niya, yung taong nagsasabing wala akong panahon sa Lord. Hindi po yung mga mayayabang Hindi po yung mga kilalang-kilala talaga sa mundo ang mayayabang, kundi ang mayayabang talaga yung nagsasabi na wala akong panahon sa Diyos. Bakit ba? Bakit hindi naging mayabang yun? Sabi ko, tama naman itong tao na ito. Dahil talagang pagpapakita talaga ng kayabangan sa harapan ng Panginoon kung ikaw mismo wala kang panahon sa Kanya. Amen. Don't you know that you need God in your life? In your whole life, hindi lang ngayon, kundi nung pagkabata mo, hanggang sa tumanda ka, hanggang sa mamatay ka, hanggang sa pagharap mo sa Kanya, kailangan mo si Jesus. And who says, I don't have the time for Him? Sino yung maglalakas loob na magsasabi, hindi ko kailangan ng Panginoon sa buhay ko. Wala akong panahon sa pagsamba. Wala akong panahon sa paglilingkod sa Kanya. Wala akong panahon. I am a busy person. Come on. Gusto ko malaman mo. It brings you a great regret someday. Malaking pagsisisi. Dapat nga sinasabi mo sa sarili mo, Lord, kung meron akong kailangan sa buhay kong ito, hindi pera. Hindi kasikatan, hindi katanyagan, hindi titulo, kundi ikaw, Panginoon, na may akda ng buhay ko. Amen. Totoo naman po yun Paano kung halimbawa, let's say, katulad po ng mga tao na inabot ng karamdaman, na hindi na po makakilos yung kanilang katawan, paano pang gagawin mo? Samantalang itong panahon na ito, malakas ka, nakakapagtrabaho ka, nakakapag-aral ka. As supposed to be, dito nga natin dapat na mas lalong papurihan, pasalamatan, magumapaw sa puso mo yung pagpapasalamat mo sa Diyos. Dahil Lord, hindi naman ako makakapagtrabaho kung wala ka Lord, hindi naman talaga ako makakapag-aral kung hindi mo ako binigyan ng karunungan Amen. Lord, hindi naman ako yayaman. Hindi ako kikita kung hindi mo pinahintulutan ko sa buhay ko. Dahil alam ko, Lord, ikaw ang nagbigay. Ikaw rin yung may karapatang bumawi nito. Amen. Paano kung ganun ang gawin sa atin ng Lord? Dahil hindi ka na marunong magpasalamat sa Panginoon, tinanggalan ka niya ng kalakasan. Paano ka ba maghahanap buhay? Paano mo ba maitataguyod yung pamilya mo? Baka iiyak ka na lang, Lord, dapat noon pa na malakas ako. Dapat pinasalamatan na kita. Dapat pinaglingkuran na kita. Dapat hindi na ako palaging nag-reason sa iyo, Lord, na busy ako, may gagawin ako. Come on. Mag-isip po kayo. Dahil marami po sa mundo po natin, nakita nyo, hindi makapagtrabaho dahil sa kanilang karamdaman. Hindi sila makapag-aral dahil sa kawalan. Hindi po sila makalakad, makapunta sa kung saan sapagkat wala silang paka. Samantalang tayo, kompleto tayo ng lahat ng bagay, malakas, marunong, nakapagtatrabaho, kumikita, nakakapag-aral, nagagawa natin ang lahat. Pero yung pagpunta sa pagpupuri sa Panginoon, hirap na hirap tayo. We must be thankful. Amen. Hanggang ngayon pa lamang alalahanin mo kung ano yung mga bagay na dapat ipagpasalamat mo sa Lord. Lord, salamat, hindi ako yung na-aksidente.
Lord, salamat hindi ako yung napahamak. Lord, salamat hindi ako yung namatay. Lord, salamat hindi ako yung napahamak doon sa sunog o doon sa digmaan. Lord, salamat, Lord, maginhawa ang buhay ko. Ang dami natin pa pwedeng magpasalamat sa Lord. Samantalang minsan, lagi natin sinisigaw sa Panginoon, Lord, busy kami. Lord, gusto ko naman talaga maglingkod sa iyo, kaya lang busy kami. Kung gusto ko po na buksan niyo po yung isipan niyo hanggang hindi huli ang lahat. Who are those, again, the enemy of God? Those people who are unrepentant to God. Yung mga taong hindi marunong magsisi sa mga bagay na ginawa nila pagtalikod sa Panginoon. Yung mga taong hindi marunong magsisi sa mga bagay na hindi nila nagagawang dapat para sa Panginoon, nagagawa nila para sa ibang bagay. Why? Because it means this person is a sinner who rejects God in them. Santiago chapter 4 verse 4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag ka nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. If you are being branded with the word, you are an enemy to God. Paliwanag po na sinabi po niya, kung nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan, kaaway ka ng Diyos. Ang tawag niya po dito, taksil. Ibig sabihin po niyan, nagtaksil sa Panginoon o tumalikod sa Panginoon. Kapag ikaw nakipagkaibigan ka sa sanlibutan na ito, mas inibig mo yung sistema ng sanlibutan na ito, ibig sabihin niyan, taksil ka sa Diyos. Masakit po pakinggan, pero yun po yung katotohanan na nagmumula po sa kanyang salita. Amen. We hate evil because we love our Holy God. At alam naman po natin na ang takbo at sistema ng sanlibutan po ngayon is evil. Our generation is evil. Ito pong ating panahon po ngayon is evil. Panahon ng kasamaan. Amen. Kaya hindi nyo po napapansin, babae sa babae, lalaki sa lalaki, pati yung mga trend na sayawin, na awitin, yung pananamit, yung kanilang mga trending, ang ginagawa po nila, puro kahalayan na po. Kaliwat kanan. Kaya nga, we must hate evil. Hindi tayo nakikisa po doon. Amen. Kung talagang mahal natin yung kabanalan, dapat we show down our life into the holiness of God. Amen. Pinapakita natin sa buhay natin. Kaya nga yung iba, alam nyo, kapag halimbawa pinag-uusapan yung kabanalan ng Diyos, alam niyo po ang nangyayari, pinagtatawa na nila. Napapakamot na lang sila sa ulo at dahil hindi nila maintindihan kung ano ang halaga po talaga ng tinatawag na kabanalan ng Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo papapasukin sa kaharian ng Diyos kung wala ang kabanalan. Amen. Amen. Sabi dito, we rejoice in the righteousness of the Lord. Kailangan, lagi po tayo nagpupuri sa katuwiran ng ating Panginoon. We give thanks for His holiness. Nagpapasalamat po tayo dahil ipinapakilala po sa atin at pinaparanas po sa atin ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Sabi po ng Psalm 136 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Yung kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan. True Christians rejoices every season in their life. Na kahit na po ano pong kalagayan mo sa buhay nito, gusto ko po na malaman mo, dapat matuto kang magpasalamat, matuto kang magpuri, dahil unang-una, ang Diyos ang pumili sa iyo para magkaroon ka ng tinatawag na deliverance. Ang Diyos ang pumili sa iyo para magkaroon ka ng liwanag. At ang Diyos din ang pumili sa iyo para magkaroon ka ng kagalakan sa papupuri sa Panginoon. Amen. Why you are here today is to thank God for everything. Hindi niya na pinahintulutan na mamili ka pa, kundi inilagay niya sa iyo itong mga bagay na ito para hindi ka mailagay sa alanganin, hindi ka mailagay sa karinlan, hindi ka manilagay sa pagsisisi pagdating ng araw pag umarap ka sa Panginoon.
Hindi ba't napakabuti ng Diyos? Full surrender must be our goal. There is no middle Christian. Tandaan natin. Walang Kristiyano pumapagitna lang. And we must choose only one ground. And that ground is the ground of Christ Jesus. Love for God is measured by our hatred for evil. Pagka mahal mo ang Panginoon, kauwian mo ang kasamaan. How much do you love your crucified and risen Lord? Gaano mo siya kamahal? Katulad ba ng kanyang pagpapako sa krus? Katulad ba ng kanyang pagkabuhay? Yung pagmamahal na ipinapakita mo sa kanya? Kung gaano pinakita ng Diyos yung kanyang kadakilaan para sa pag-ibig niya sa iyo, suklian mo rin ito ng walang pag-ibig para kay Kristo. Inahiyaya ko po ba ito ngayon? Tandaan natin, kung hindi dahil sa Panginoong Yeso Kristo, this is sana napahamak na po tayo. This is sana tayo po ngayon ay pinaparusahan na sa impyerno. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay pumili ng napakagandang bagay para hindi po tayo mailagay sa alanganin. Pahalagahan mo ang Diyos sa buhay mo. Na kahit na po ano yung mga pinagdaanan mo sa buhay na ito, pagsisihan mo yun. Layuan mo lahat ng mga kasalanan. Layuan mo ang kasamaan. Layuan mo ang kabuktukan. Layuan mo ang pag-ibig sa sanlibutan ito. At ibalik mo yung pag-ibig mo kay Yesu Kristo. Purihin mo siya sa buhay mo. Matutunan mo na sambahin siya ng lagi sa buhay mo. And give thanks always to the Lord. Because our rejoicing heart is filled with the worship of God. Purihin natin ang Panginoon. Meron ka pa rin palaisipan o pagkaalinlangan sa puso mo na sinasabi mo, di naman ganyan ang Diyos, mahabagin naman ang Diyos, at pinaitulot ng Diyos na ako ay mabuhay sa sanlibutan ito. Uulitin ko po sa inyo mga kapatid sa Panginoon, ang buhay natin ngayon dito sa mundong ito ay bunga ng kasalanan na ginawa ni Eva at Adan. Subalit ang totoong disenyo at plano ng Diyos ng ating pagkakalikha ay dapat na nasa piling ng ating Panginoon sa kanyang paraiso. Walang kasalanan, walang kamatayan, walang kahirapan, walang mga pagtangis, walang kaguluhan, walang digmaan, walang salot. There is
is no evil. Yun yung pagkakalikha ng Diyos na kung saan He is willing to restore into our life today. Kapatid, ito, isipin mo ito. Kung nag-aalinlangan ka sa pahayag na ito, isipin mo mabuti ito. Bakit ba gusto ng Diyos na tayo po ay magbalik loob sa Kanya? To continue sinning, to love sin, to have the cruel of this world, to have this trouble in this world. Intindihin mo mabuti ito, kapatid. Kaya nga nagpakilala muli ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin ay para ibalik tayo doon sa original design ng pagkakalikha niya sa buhay natin. Kaya nga sa langit, wala nang pagtangis, sa langit, wala karamdaman, wala nang pagluha, wala na ang anumang kaguluhan. It is a life in the presence of the Holy, Holy, Holy God. Now, bakit marami pong mga tao ngayon, even Christian, who heard already the Word of God, yet hindi pa rin nila maintindihan na sinisigaw ng Panginoon, keep away from the darkness of this world. Ang sabi ng Panginoon, ilapit nyo sa akin ang inyong buhay at lumayo kayo sa kasamaan. Bakit hindi maintindihan ng maraming tao ang mga bagay na ito? And they keep choosing the troubled word in their life. Bakit mas pinipili pa rin nila ang sistema ng mundong ito? Pinipili pa rin nila ang kasamaan, ang karimlan. Sapagkat kailanman hindi nila nakilala ang Diyos. Sapagkat kailanman hindi nila pinili si Jesucristo sa buhay nila. Kung bakit napakahalaga sa Kanya ng mga bagay sa sanlibutan na ito, sapagkat kailanman hindi nila nakita o nakilala man lamang ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya mas inibig nila ang kayamanan ng mundo, inibig nila ang karangyaan ng mundo, inibig nila ang kakayaman ng mundo, dahil kailanman hindi nila nakita o nakilala man lamang ang ating Panginoong Jesucristo. They know the name of our Savior, but they didn't really know who is Jesus. Yun ang unang-unang dapat matutunan mo ngayong oras na ito. Yung makilala mo kung sino talaga si Jesucristo sa buhay mo. Hindi po siya sa Diyos na nagpapala lamang. Hindi po siya isang Diyos na nagliligtas lamang. Hindi lamang po siya Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, kundi siya rin yung Diyos na hahatol sa mga taong makasalanan at kailanmay hindi sumampalataya kay Jesucristo. Makilala natin ang buong katotohanan na ito. If you know that God is a loving God, but He doesn't know that He is a righteous justice, gusto ko malaman mo, ang laki ng problema mo sa buhay mo. Kung kilala mo lamang ang Diyos bilang mapagmahal na Diyos at hindi mo nakilala ang Diyos na matuwid humatol sa mga taong makasalanan at sa mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Kapatid sa Panginoon, gusto ng Diyos na maligtas ka. Itatak mo sa puso mo ang bawat aral. This is a warning for us and a wake-up calling for every one of us who love the Word so much rather than loving our Savior, Jesus Christ. Huwag mong ipagpalit, huwag mong ikumpara ang Diyos na ito sa anumang bagay sa sanlibutan ito. Ulitin po sa inyo, huwag mong ipagpalit ang ating Panginoong Jesucristo sa yaman ng sanlibutan ito. Sa kahit na kanino
Panginoong Diyos, papasalamat po kami sa kabutihan mong sakdal na kung saan ibigay mo sa amin ang iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesucristo upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, iniligtas mo kami sa kapahamakan. Salamat, Panginoong Jesus, inariyo mo kami, Panginoon, sa impyerno. Salamat, Panginoon, pinuksan mo at niliwanagan ang aming mga isipan. Salamat, Panginoong Jesus, nilinis mo kami sa lahat ng aming karumian. Panginoon, hayaan mo na sa oras nito, Lord. Hayaan mo magising kami, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita. Hayaan mo mapatid namin, Panginoon, na sa mga huling araw, Lord, na dapat kaming magbigay ng papahalaga sa iyo. Pag-ibig na wagas at pagsambang walang katulad. Turuan mo kami sa mga bagay na ito, Panginoon. Turuan mo kami magkaroon ng sindig sa paghahanap sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami mapapurihan ka. Mapapalakas ka, Panginoon Jesus, sa aming buhay, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na piliin ka namin na higit sa lahat. Piliin ka namin ng kahit na ano pa mang bagay sa mundong ito, Lord, ay hindi makatatapat sa iyo. Panginoon, sa oras din ito, sa bawat isa na nandito ngayon, Lord, pagpalain mo kami ng puso na ikaw ang aming pinipili. Pagpalain mo kami ng Espiritu na walang alam gawin kundi magpurit sumama sa iyo. Pagpalain mo kami, Panginoong Jesus, ng mga bagay na banal, mga bagay na dakila, mga bagay na makatwiran, mga bagay na kalangit sa Panginoon. Sapagkat nasa huling panahon na kami, Panginoon. Nasa huling panahon na, Panginoon. Ang alam namin, malapit ka nang bumalik, O God. Kaya nais namin, Lord, na magkaroon kami ng matalinong pagpili, Panginoon, sa buhay na ito, Lord. Huwag mo kaming hayaan madaya ng sanlibutan. Huwag mo kaming hayaan mapulag sa kayamanan nito. Sa pansamantalang kinang nito, Panginoon. Huwag mo kaming pahintulutan na mapulag kami rito, Lord. Tapos, God, sa iyo kami makatingin. Sa iyo kami maitirin. Sa iyo kami mainlove. Sa iyo kami, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Jesus, sapagkat alam namin, O Lord, marami kami mga magkakapatid na narito ngayon na ikaw ang aming pipiliin higit sa lahat sa aming buhay, O God. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus, sa oras na ito, pinipili ka namin, Panginoon Jesus. Lord, sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng pinakamataas na paborit pagsamba at buong kaluluwa na nagpupurit at papasalamat